Sa keyboard, mga letre matalim. Si MUG, ang kritiko walang patalim. Mga politikong sakim, kanyang binubuking. Kahit ang buhay, kanilang dinagatasan, di niya maatin. Mga masahin na abuso, tinatawanan sa kanilang hirap. Mga nasahan, influensya, ginagamit sa maling paraan. Pero si MUG, di papayag, lumalaban. MUG, tinig ng bayan, di mapatahimik sa kabila ng panggigipit sa ititindig. Mga politiko'y laglag sa katotohanan sa kanyang blog. Walang takot, walang pinapanigan. Sa bawat post ang liwanag ng katotohanan. Mga baluktot na plano, kanyang sinisilipan. Para sa masaan, laban ay kanyang pinakasan. Kahit na ang kalaban ay makapangyarihan, hindi pwedeng ang tao'y laging alipin. Ang kanilang dangal di dapat tapakan. Si MUG, sandigan ng mga inaapi. Sa bawat letra, lumalaban ng tunay sa mali. MUG, piling ng bayan, di mapatahimik sa kabila ng panggigipit sa ititindig. Mga politiko'y laglag sa katotohanan sa kanyang blog. Walang takot, walang pinapanigan. Na-mention lahat. Ay handang tumulong. Third and last, magandang hapon. Hindi pwedeng ang tao laging alipin ng kanilang dangal. Di dapat tapakan si MUG, sandigan ng mga inaapi. Sa bawat letra, lumalaban ang tunay sa mali. MUG, tinig ng bayan, di mapatahimik sa kabila ng panggigipit sa ititindig. Mga politiko'y laglag sa katotohanan sa kanyang blog. Walang takot, walang pinapanigan. Lakas ng loob, kanyang bitbit ang katiwalian. Di kayang sabihin tahimik bawat post para sa bayan. Si MUG, ang sandigan mo kabayan. MUG, tinig ng bayan, di mapatahimik sa kabila ng panggigipit sa ititindig. Mga politiko'y laglag sa katotohanan sa kanyang blog. Walang takot, walang pinapanigan. Tinig ng bayan, hindi mag-alaho. Si MUG patuloy sa kanyang pangako. Sa bawat para kanyang sinisigaw ang katotohanan. Pangako niya di malulusaw. Yan, magandang gabi sa inyo lahat mga kamag. At siyempre sa ating mga kabatas at mga kayubi na nandyan sa ating na naka-tune in sa ating channel. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aking channel. At siyempre maraming salamat kay Pinoy Bro Media sa kanyang kanta na ginawa para sa inyong lingkod. Siyempre walang katapusang pasasalamat yan, no, kay Pinoy Bro Media. Paki-subscribe nyo na po yan, no, si Pinoy Bro, and panoorin po ninyo yung kanyang mga obra. Yan. Talaga mag-i-enjoy naman po talaga kayo. Hindi nyo maiwasang mapasayaw. Minsan nakakalungkot din. Alright, no, ito po yung topic natin ngayong gabi. Pero super bago yan, bati muna tayo. Yun. Shoutout sa iyo, Perfect Defect, na lagi namang nakasuporta. At sa matyagang paglalagay ng link ng ating mga small vloggers, no, na dapat nating suportahan. Yan, dahil lumalaban para yan sa tama, no, mga kababayan, mga kamag. Yan, bilisan mo, live agad. At Marian Nanale, shoutout sa iyo. And Carmen Coste, shoutout sa iyo. And Magmalasakit Channel. That's me. Hello po sa lahat. Stone Trooper, shoutout sa iyo. Sausaw, shoutout sa iyo. Hindi ka first. Siyempre si Perfect DP ang first. Mr. Chair, shoutout sa iyo. Nail Canvas, shoutout sa iyo. Subscribe nyo rin yan. Magaling po mag-sketch yan. And yun, Nail Arts. Gail, shoutout sa iyo. Noel Campos, yes sir, shoutout po sa iyo. At shoutout dyan sa mga kababayan natin dyan sa USA, California. Loretta Adawag, shoutout sa iyo. Good evening. And Rolyads, good evening. Kapayroll, shoutout sa iyo. Pinoy Bro Media, shoutout sa iyo. And Janet 2.0, shoutout sa iyo. Len Roa, shoutout sa iyo. Gregorio Tan, shoutout sa iyo. Gail, shoutout sa iyo. And si Ate Marie, no? MGN Vision, yan. Malaswa eh.
MGN, malaswa eh. Upeng Fraires. Shoutout sa'yo. Welcome sa ating live ngayong gabi. And ayun, ang topic natin is, nagtataka lang ako dito sa MTRCB. Hindi ba talaga nila napapansin to? Bulag-bulagan ba sila o hindi na sila nagpa-function? Kasi imagine ang title pa lang guys title pa lang di na ma-shoot ni tatay. Pero nabuntis pa rin si Mrs. Magic. Pati si Magic nabanggit pa rito. Magic, nandiyan ka ba? So ayan, teka lang baguhin natin yung ating format. Ayan, para mas makita niyo yung kagwapuhan ko. So play natin to. So MTRCB, ano bang nangyayari sa inyo? Kasi grabe naman ito. Paano po may makakapanood dito ng mga bata? And bukod dito, yung YouTube, hindi ba nila nire-regulate yung mga ganito? Wala na bang nagre-regulate talaga? Francis A, shoutout sa'yo. Maaga tayo ngayon, Francis A. Baka bukas, pwede ka bukas. Kasi bukas, magkikita po kami ni Thomas ito. Pangalawang aya niya na po, nahiya naman ako hindi makapunta. So, bukas po, pupunta po tayo. And baka po may malapit sa inyo sa SM North, no? At baka may gusto niyo umorder ng ganitong t-shirt. Meron pa po ang 4 dito na available. 4 na available na lang po. And mga large size large saka XL. No? Baka ikaw Francis baka may time ka bukas, punta ka sa SM North 3 PM. Yan. Magandang hapon Yes po. po. Sir. Good afternoon po, Senator. Imagine ang tanda na ni tatay, di ba? Para pumunta pa dyan. Nang dahil lang sa problema niya, sa asawa niya, na nabuntis daw di umano. Di ba? Kahit hindi na ma-shoot. Na yung binubuntis nga ni Mrs. ay hindi sa iyo. Opo, yun ang duda po ako kung ganun po ang nangyari. Bakit po kayo nag... Mr. E-Boy, shoutout sa'yo. Pare ni Pidol, welcome. Maricel Roman, shoutout sa'yo. Ayan, tuloy. Duda. Kasi nga po, katabi namin sa paghiga yung anak. Sabi hindi po ata control ng MTRC. Alam ko, pwede pa rin nilang i-regulate kasi po, TV show. TV show po ito na naka-ano lang sa YouTube, naka-live lang sila sa YouTube. Pero this TV show po ito. No? TV show po ito. Try ko pag maaga magising. Sige. Sa lalaki kahit matanda na pwede pang makabuntis, sa babae ang imposibleng mabuntis pag matanda na. Matanda na si tatay Ko, nasa gitna. Okay. Pagka tatabihan ko siya, minsan tinutulak niya yung anak ko para magising. Para may stove yung bata. Para magigising. Mabubulabog na yun. Opo. Kung magkakaroon man, Pagtatalit nyo. magtatalit, hindi naman yung parang madalian o ano lang siya. Nagtatalik pala kayo. So, Hindi naman nagkakaroon ng pwede ba yung sabihin yung ganun po. Imagine yung matanda nahihiya Nahihiya yung matanda. Sabi niya, pwede po bang sabihin yung ganun po? Sabi niya ganun, Senador yung kaharap, Senador yan. Kailan lang to kailan ba to? Wait lang, tingnan natin kung kailan. Kalimutan ko yung date Basta kasi naghahang to. 11 days pa lang to. 11 days pa lang. Imagine senador yung mahirap talaga, sabi ni Royals, mahirap talaga pinagtatampo na matatanda tulfos aabutin mo. Kaya nga Naku po, binubuntisan pala dito. Pwede pa yan makabuntis. Hindi. Teka lang Ate Maria, malalaman mamaya kung bakit siya nagpunta dyan. Kung bakit nabuntis yung asawa niya. Sa lalaki kahit matanda na pwede pa makabuntis. Sabi ni Pare ni Pidol, isa na namang matandang pinahiya ang sarili. Nga tuloy. Hindi nagkakaroon ng hindi pumapasok po Imagine that, sasabihin mo on air. Live sa TV, live sa Facebook, live sa YouTube. Hindi na po pumapasok Jcon, shoutout sa'yo.
Good day, sir. Good day. Oh, di ba? Sakop ba ito ng constituency work? Sabi ni Francis A. Ganito ba yung constituency work? Oh, MTRCB natutulog sa pansitan, tatanong lang po. Malamang natutulog. Hindi natin alam kung bakit natutulog lang. Di ba? Oh, Ano, ano po pwede? imbis na bawalan niya, tuwang-tuwa pa siya, guys. Tingnan niyo, may mas matindi pa rito. Nel Kang ba? Shoutout sa'yo. Anong kalokohan na naman to? Nakarating ang laswagan. Kaya nga Pwede po. Okay lang yan. So, hindi pumapasok. So, okay lang daw na pwedeng sabihin yung hindi na pumapasok. Walang penetration. So, oo nga naman, paano mabuntis yan? Okay nga po eh. Yun nga po Oh. nagtataka ko. Ano. Okay. Tapos pagka naman parang ililis-lis. Parang nalilis-lis siya eh. Kaya hindi tuloy. Ibig sabihin niya, dumadaplis-daplis. Hindi na nasushoot. Pari tuloy ako nagagayang. Diba? Sabi nung senador, okay lang yan. Wala namang nanonood na bata eh. Alam ba nila na meron? Diba? Paano mapanood to ng mga bata? Sa Facebook. Sa YouTube. Sa TV. Dapat di ba nire-regulate to? Pero yung mismong senador natin, di ba? Mismong senador natin, hinahayaan niya, tuwang-tuwa pa siya. Di ba? Dumadaplis daw, sabi ng matanda. Yung matanda nga, nag-aalangan magsalita eh. Baka natutulog nga yung MTRCB. Kasi baka paggising, baka patawag sa Senado, gaya ng nangyari. Yun nga eh, baka ganun eh. Anak ng tokwang usapan yan, MTRCB, ox lang ito. Galaw-galaw naman, uy. Grabe to the max kalaswahan, yes. Oh. Yan. Oh. Nalilistis. Yung matanda nahihiya, yung senador hindi. Ito naman kasi statang, ba't dinala mo pa din yung problema mo? Nahihiya ka rin pala eh. Di ba? Matandaan eh. Kaya nga pala, kaya nga hindi na pumapasok. Dadadaplis-daplis. yung Opo, sinasabi. minsan ano siyang ganun. Kasi Dumadaplis-daplis daw, sabi ng senador. huwag mong pilitin sila kasi meron tayong batas tungkol dyan. Hindi Kahit po na ako. misis mo, pag ayaw mong pilitin. Hindi po ako. Kaya pag pumapalag-palag si miss, kaya nalilistis, ibig sabihin ayaw niya, huwag mong pilitin. Opo. So, sino ang pinagdududahan nyo na mali na sa kanya? Wala po akong senator wala po akong ideya pero alam ko meron. Okay. Kasi doon sa noon, bago nangyari po yan, Ito yung Ate Marian. Hindi na nga daw nasushoot, hindi na raw lumilis-lis nga daw. Pero nabuntis pa rin yung asawa niya. Oo nga, quiz eh. Usapan daplis eh. Kahihiyan nyo kaligayahan ni Tulfo. Sige Ate Marian, maglinis ka muna dyan. Tuloy. second week ng January, tinanong ko yung kasama niya, bakit parang lumalaki yung tiyan ng misis ko? Sabi, baka may sakit po yung kuya, pa-check mo, baka may sakit siya. Kasi ako may sakit, lumalaki rin yung tiyan ko, sabi niya. O di, kailangan ipa-check up ko to kasi ang daming tao rito, ang daming mga nanay po eh. Kasi sa school po, ang daming mga nanay dito, baka sabihin ng mga nanay, pinabayaan ko siya, napakawalang niyang asawa naman ito. Okay. Hindi niya pinapa-check up yung asawa. Ito mga netizen na ito, ang kulit ito mga netizen. Sorry. Natural yung mga nagchat-chat, yung nasa live chat, mga bastos din yung sasabihin ng mga yan. Di ba? Magkakatuwaan sila sa live chat. Mga rin. Si Rapi Tulfo, imbis na bawalan niya yung mga nagchat-chat, tuwan-tuwa pa. Di ba? Tuwan-tuwa pa yung mambabatas natin. Tuwan-tuwa pa yung mga gumagawa ng batas na dapat bawal yung ganito. Di ba? Ano yan tatay? Banyo Queen? Boy walang daplis. Okay lang po. Sir. Ito si Rich May.
Huwag masyado mag-type pa. Napapareha kami ni Shari sa mga netizen, tina-type nyo. Napapahiya daw sila, pero tawa siya ng tawa. Ha? Napapahiya daw siya sa mga tinatay, pero tawa siya ng tawa. Shoutout sa'yo, Bernard Magtibay. Good PM. Talaga si Jeff Veracruz. Nasabi niyo po kay Mrs. niya na baka hindi kayo. Ilang taon na kayo, sir? 66 po. Okay. 66. Pwede po kayo magbuntis. Ilang taon si Mrs.? Bernardo Roga. Parang chismis lang eh. Oo nga eh. Tapos senador yung nag-ano. Di ba? Nakakaya yung ano natin. Yung bansa natin, meron tayong ganitong senador. Di ba? May TV show na ganito ang mga content. Malalaswa. Pleasant evening, Cesar Gabriel. Lumaki din yung tiyan ko pero sa RH, kaya hard na iniinom ko na. Pagdating sa immoral, natural lang kay Idol. Sir Magbayan, nakataas kami ni tatay, stroke survivor ba siya? Wala naman, wala naman nabanggit. Mrs. 34. Pwede pa kasi up to 40 plus Pwede ata. pa. 42. Okay, anong trabaho niyo, sir? Bata naman pala ng asawa eh. Sa ngayon po, wala na. Si Mrs. Nasa Tanod po. Barangay Tanod. Barangay Tanod na po. Volunteer. So, anong kinabubuhay niyo po? Nagpe-pension po ako, meron din akong pension na maliit. Okay. Yun ang pinambibili namin ng pagkain. Kuminsan nakakautang ako sa kapatid ko kasi kasama namin sa bahay yung kapatid ko eh. Binibigyan din ako, ganun. Baon ng mga bata, yung pera kong pension, pagkain, tsaka baon ng mga bata. Ganun po. Tapos yung May mga anak pa sila oh. Ngayon, paano yan, tatay? Paano yung mga anak mo? Hindi mo ba naisip na, di ba? Di mo ba naisip yung ginawa mo kahihiyan din ng mga anak mo? Di ba? Pag nakantsawa yun sa school, sasabihin yung tatay mo pala, nanay mo pala nabuntisan ng barangay Tanod eh. Di ba? Tapos sasabihin, dahil kasi ngayon tatay mo ganto-ganto na eh. Sana naisip niyo yun, no, tay? Wala eh. kanyang allowance bilang Tanod, nakatulong din. Nakakatulong din po. Kumisan may bigay, kumisan wala din. Kaya, pero okay lang naman po yun eh. Itong si GKL, salbahe itong mga netizen natin. Jeff Vera Cruz. So anong gusto niyo po pag pinanganak, ipadinites natin? Tuwa sila doon sa mga comment na bastos din. Di ba dapat, pag sa time, binubura natin yung mga ganun. Di ba? Sa kanila, tontuwa sila eh. Po, ganun po ang hinihingi ko sa inyong tulong na senator na sana So, po din. Liwanag natin, walang mali siya nito. Never na kayong nagtatalik. Kung meron mang attempt, pero hindi na papasok. Wala po. Sure kayo, no? Opo, sure po. Okay, kasi umiiwas siya. Opo. Inulit pa talaga. Kailangan ba talagang ulitin yan? Sinabi na nga kanina eh. So pag iwas-iwas niya doon na hindi na papasok. Opo. Ano sabi niya po? Sabi niya pagod, minsan pagod, minsan hindi kumikibo, kaso ang nangyayari nga po, yung pagka yung mag-uumpisa na, yung iwas-iwas na siyang gano'n. Paano pang hindi wala nang tapos tutulak niya yung anak ko. Poste pa rin ba si Junior? Poste pa rin. Hindi na nakapag-robos. Di ba? Nice content, Idol. Nice content. Grabe, di ba? Di ba grabe? Siguro naintindihan ko pa kung minor ang complainant. Kaso lolo na ang level of age ni tatay. Yan nga eh. Salbahe ka kasi, Idol. Kaya salbahe din sila, Tulponatics. Wala pa mali siya daw yan. Di ba? Nice content, Idol. Tuwang-tuwa yung mga Tulfonatics sa mga ganyang content.
Kuwang-kuwang yung kiliti ng mga Tulfo fanatics eh. Di ba? Tapos constituency work yan. Ayos talaga tong senador natin eh. Ito, robust. Ito, sir. Ito, sigurado ako maging bato. Si Junior. Hindi ka robust. Gamit ko dati yan po yan, pero okay pa noon, hindi ako nagrereklamo. Pero ngayon po talaga wala naman eh. Wala nang penetration kasi, kaya ako nagrereklamo Pero yan. pwede yan, sir, makakatulong yan. Ay, malakas po yung tulong nito talaga. Sige, sa inyo na po yan. Mm. Para nang sa gayon next time. Salamat po. Baka naman siguro kaya hindi na. Promotion ng robust. Si Sherry naman parang hindi babae na. Oo nga, tontuwa rin eh. Kinikilig pa yata eh. Yung tawa niya parang kinikilig eh. Ano si Mrs. dahil wala na si Junior. Hindi na kaya magtrabaho. Pwedeng ganun po nangyari, sir. Kaya ang gusto ko lang naman po sana, pag na ano yung bata, kung hindi talaga sa akin din yung ano. Test natin. So sino Salamat pong po. duda nyo? O syempre dapat meron kayong pinagdududahan. No? Sinong maaring, halimbawa na lang, yung pagdududa nyo ay patulan natin. Sino naman? Mga taga-road lang din po siguro, sir. Sino halimbawa? Mahirap din po kasi yung Hindi, ano nga, without mentioning name. Anong trabaho halimbawa ng tao? baka wala rin po trabaho. First time yan ah. Yung kung sino yung nakabuntis without mentioning the name. Diba? Dati pagka ganyan, binibintangan nila, ano agad eh. Naka-balandra agad yung picture. Diba? Paturo kay Idol Tatay. Pampasahod kay Shari. Tuwang-tuwa sa constituency work. Doktor na din si Idol dyan. Siyempre. Lahat naman eh. And malimit na content ni ate ngayon, merong endorsement ng Robust. Kaya puro karamihan ganito rin ang style ng ano ng ano niya, ng content. Nalimutan natin ni Adel bawal siya mag-promote ng Robust niya. Wala, yan ang gagawin natin. Talagang ayaw niyang tumigil eh. Actually, sumisigi pa siya lalo eh. Di ba? Isa kasi siya rin sa nakikinabang dyan sa kahiya ng mga na-ere dyan. Oh. Loretta Dawag. Sabi. Kakadiri RTA sa mga content nila. Ngayon, ganito eh. Kahit na anong gawin natin, no, inaaraw-araw nating i-content yung mga ganito ni Idol. No, baliwala sa kanya eh. Inaaraw-araw din niya. Ayaw din niyang tigilan. Di ba? Yung kontrolin man lang sana, hindi yung ganito ka laswayong usapan on air. Di ba? Tapos, ikaw mismo yung mambabatas, ikaw mismo yung senador ka. Hindi mo talaga naiisip yung ganito eh. Ang naiisip lang niya yung kung paano magkakaroon ng malaking views. Aminin nyo at hindi yan ang katotohanan. Tapos pag pinuna kayo, nagagalit kayo. Diba? Ayan o, hanggat may oras pagagamitin kayo ni Idol. Diba? Baka may allergy si tate sa robust, basta-basta na lang binibigay ni Doc Rapi. Oo nga, isa pa yan. Walang prescription. Ano karinderya asawa mo, tatay? Di mo naisip kahihiyan ng pamilya mo. Yun nga eh. Di ba alis siya eh, kung siya lang eh. May mga anak eh, nang nag-aaral pa eh. Hindi talaga nag-iisip ng mga Tulfo fanatics natin eh. Wala nang trabaho. Pero baka may kaya rin siguro po. Ganun. May kaya. Opo. Kung may kaya, di marami siyang pera dapat. Sana po ganun. Pero yung misis ko lagi nga rin wala eh. Hindi may kaya yung, kung sakali man totoo yung hula nyo. Opo. Hindi Kaya ayaw ko rin mag-ano eh. Pero sigurado ko po ako, talagang hindi siya hindi ko anak talaga yung ano niya. Ma'am Annabel, Kading. Di ba? Sigurado daw siya na hindi niya anak yung pinagbubuntis. Grabe. Bakit po kaya walang umaawat dyan? Walang maglakas loob? Wala eh. Mga takot yata eh. Diba? MTRCB nga takot eh.
May naglagay dito kanina. Sino yung ano ng MTRCB? Yan, yan. Lumagpas kasi. Soto ba? Soto? Ang MTRCB? Tapos yung Soto nasa Channel 5 din. Di ba? Trevor 5 shoutout sa 45 shoutout sa iyo. Yun ang klase ng charity foundation ng idol nila. Di ba? Foundation pa yan. Ingan. Ay, hello po. Kayo po ay secretary sa barangay at kakilala niyo po si Pakinggan yung secretary ha. Pakinggan yung secretary. Maria Faye Lopez. Yes po. Siya po ay nagdadalang tao ngayon. Ang alam ko po, opo. At Hindi pa kami opo, ang sabi ng kanyang mister na si Leonilo, Secretary ng barangay yung kausap guys ha. Pakinggan nyo. hindi raw sa kanya yon yung pinagbubuntis niya. Wala ba kayong namamarites dyan na baka merong iba na? Itong si Ma'am Marie Faye. Hindi po kasi ako nakikialam, sir, sa sa personal issues nila. Buti pa yung secretary. Di ba? Buti pa yung sekretary ng barangay. Walang pakialam sa personal issues ng mga tao. Idol. Sekretary lang ng barangay yan, senador ka. Narinig mo, Idol? My goodness. Ang tingin mo sa lahat ng mga mahihirap na tao, marites? Di ba hindi lahat ng tao kagaya mo, Idol, na marites? Na ini-ere mo yung minamarites mo. Di ba, Elsin Pablo? Shoutout sa iyo dyan sa Ilocos. Shoutout sa mga taga-Ilocos. Shoutout po sa inyo lahat dyan. Elsin Pablo. Magandang gabi sa iyo, Arthur Barrera. Shoutout sa iyo. Boom! Di ba? Mga marites ang tinanong ni Idol. Marites ka din, Idol. Ang problema, hindi marites yung, yung secretary. Anak ni Tito Soto, ang chairman ng MTI. Sus, kaya naman pala. Diba? Hey, Jackie, shoutout sa'yo. Si Idol National Marites ng Pilipinas. Kung si SRT, tinamaan ako dun sa sinabi niya, sekretary ni Miss Ma'am, na si Ma'am ay hindi nakialam sa buhay ng iba. Tapos, eto magiging presidente. Diba? Soto, TBJ, RTI, TV5, Meralco, patay. Kaya naman pala eh. Kaya nga nag-resign to sa Kaya to nag-resign sa committee ng energy. Inaabala ba barangay secretary pakipagmaritesan? Hindi na nakakatawa ang lawmaker na yan. Wala naman nagawang batas. Isa pa yan. Kasi nga puro ganito ginagawa niya. Ulitin natin nga. Pakinggan natin. Itong si Ma'am Marie Faye. Hindi po kasi ako nakikialam, sir, sa sa personal issues nila. Ngayon po kasi, sir, magkakaiba kami ng since tanod po sila, office po kami. Diba? Diba yung tsura ni Idol? Parang tinamaan naman. Parang tinamaan naman si Idol. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung tsura. Parang tinamaan naman. Medyo parang nayanig din siya eh. Diba? Parang nayanig din ng konti eh. Okay. Hindi po kasi ako nakikialam, sir, sa sa personal issues nila. Ngayon po kasi, sir, magkakaiba kami ng since tanod po sila, office po kami. Diba? Hi, Bunso. Shoutout sa'yo. Good night. Sleep well. Marites Bill on. Going na daw. Marites Bill. So, palpal si RT sa secretary. Di ba? Chinek ko MTRCB website, meron dun option to file a complaint, Sir Mag. Kaso, gagalaw kaya sila if may complaint, lalo na yung tao na yan. Yun nga. Yun ang natin, yun ang puzzle dyan. Diba? Baka may mga nagsumbong na dyan eh. Kasi di ba merong petition online?
para mawala na tong RTIA, pero hindi yata nagpa-prosper. Oh, sa pool, di ba, Noel Campos? Sa pool. Oh, Normally po, sa gabi po ang duty nila. So hindi kami nagmi-meet. Kasi po ang tanod po namin, ang shiftingan po nila is 6 a.m. to 6 p.m. Kaya lang po, normally na ang duty niya is nasa gabi po sila. Okay, sige po. Salamat po, ma'am ha. Ma'am Annabel. Magandang hapon po, madam. Opo. Dati Thank po, you anong po. trabaho niyo po, sir? Electrician po ako, master electrician po. Okay, sige. Meron akong isinusulong na batas na yung mga senior citizen, senior na sir, na libreng pustiso. Wala na kayong ngipin sa taas at baba. No, sir. wala na nga po sir, ako po. Sa baba, meron pa. Isa lang nga ito, dalawa, ganun po. ito na tayo sa postizo bill. Ewan ko lang kung tutuparin niya yung yung DNA dito. So may freebie. May freebies na robust at saka postizo. Diba? Napakabait ni Idol. Pwede natin matulungan si sir, mapapustiso. Gusto niyo po sa mapustisoan kita? Sobra-sobra na po yun. Ang hiling ko lang po sana talaga ang DNA lang po para makasigurado ako. Nakakaya na po yung pati pagpupustiso pa. Hindi, gusto ko makatulong kasi advocacy ako po yun na dapat wala ng Pilipino, lalo ng mga mahihirap, na magiging bungal. Kaya O po bungal sapagkat nandyan yung serbisyo natin gobyerno na pwede i-subsidize yung Paki-promote ni tatay yung restaurant sa movement. Anong name ng na yan? Romel? Ng restaurant? Ayan. Magtatayo, ito po si Romel, uwi po ng Pilipinas. Magtatayo po siya ng restaurant. So, update na lang po tayo. Para makapasyal din tayo ron. Ibang issue, iba itutulong. Oh, nga eh. Diba? Dapat ang issue dito, ang tutukan nila, total nandyan na rin lang. Tutukan nila kung sino yung nakabuntis, di ba? Imbestigahan niya. Hindi yung bibigyan mo ng robas, bibigyan mo ng pustiso. Di ba? Hindi naman problema ni tatay. Yung yung junjun niya eh. Ang problema kasi si ate, yung asawa niya. Pagka lumilihis. Di ba? Talonyo TV, sarot sa'yo. Pang-resolve ng problema, pustiso at robas. Kadama sa Jordan, sarot sa'yo. Good afternoon. Dating seaman si tatay. O ano daw siya eh. Walang kwentang batas yan dito sa amin. Palibre lang ng vice mayor. O di ba? Hindi naman kailangan isabatas nga yan. Di ba napag-usapan na natin noong nakaraan yan? Hindi naman nga kailangan isabatas eh. Dinala pa nga sa Senado yan eh. Doon sa pahiring ni Bongo. Oh. Kasi dati nang meron yan eh. May libreng bunot. Tapos may mga nagme-medical mission. 'Di ba? Na naglilibre ng pustiso. Oh. Ang gulo nga eh. Ang gulo nga, Mr. Chair eh. Oh, mahal investigador. Mababawasan ng pera ng foundation. Hindi ibig sabihin, 'di ba? Dati-dati naman nilalabas sila agad yung binabalandra agad nila yung mukha nung nung inaakusahan. O ngayon, ba't di nila ilabas? DNA ninulog pustiso na ko. Ito si Arthur Barrera, parang si Magic din eh. Sana kung may batas man lahat ng kasali doon, hindi lang ang pobre. Wala eh. Doon siya nagkakapera sa pobre. Doon sa mga hindi pobre, hindi na siya nagkakapera doon eh. Kaya wala siyang doon. Wala siyang pakinabang, kaya wala siyang pakialam. Gastos na naman pero walang kwentang batas. Oo nga eh. Sa medical mission ng LGU, yan. Di ba, Sir Noel? Pagbibigay ng libreng pustiso. Kayo pong bahala, Senator. Salamat po. Maraming salamat po. Sige, for the meantime, ito po muna tayo kay Miss. Kasi may foundation ka, Idel. Foundation naman ng RTIA. Bakit kailangan mo pang ipa-shoulder sa gobyerno yung advokasya mo? Advokasya mo naman yan eh. Di ba? O yan man lang.
yun man lang, maibawas mo sa kinikita ng foundation mo. Sa pumapasok na pera dyan sa foundation mo, dyan mo na lang kunin pampapustiso ng mga pobre. Total, pobre lang naman ang makikinabang eh. Yung mga talagang walang kakayahan eh. Di ba? O di dyan na lang sa foundation, ba't nadami mo pa kami dyan? Babawasan po sa tax namin yan. Sa amin sa probinsya, every week, may medical mission, agawan pa ni RT na adbukas local government. Oo nga eh. Di ba? Dapat tayo baliktad dinulog mo, dapat postiso muna bago mo ayudahan ng DNA. Oo nga, no? Mindango. Kapatid, Ate niyo po ito. kapatid ko po, apa. Okay, kasama sa bahay. Ma'am May kapatid, dinamay pa. Minda, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Ako, Senador, Pabori- my idol. Paborito kayo niya. Ate, Ay, Ate Minda. paborito naman pala. Tulfonatic naman pala yung kapatid. Charity foundation lang income ng RTI, pero ang tulong sa gobyerno lagi. Oo nga eh. Nakakainis, di ba? Kahit nga abogado, pinapasa pa sa PAW. Oh. Kumusta ang friendship bill? Wala na. Basura na. Minda, kasi Yes, po. mas nakakatanda pa si Opo. Minda kaysa kay Leonino. Ate Minda, ito pong si Celio Nilo, siya po ay nagdududa na yung Imagine ang tanda niya na 34 years old yung asawa niya. Di ba? binubuntis daw ng kanyang misis ngayon ay hindi sa kanya. Kayo po, ano pong inyong pananaw? Hindi ko rin po masigurado, Sir Rafi, kasi marami rin mga marites na nag-ano. Hindi ko lang, pero lagi ko naman tinatanong kung totoo yung chismis. Dinideny naman niya. Ano po yung mga impormasyon na kumakalat dyan na dinidinay niya? May, ano din daw, may mga marites lang, pero di naman sure. Marites lang sinasabi na Oo, si hindi Mrs. naman po merong sure. iba. Wala pa naman pong mga evidence. Wala naman palang evidence. Ito naman si tatay eh. Wala naman palang evidence. Bakit ka nandyan, tatay? Naman eh. Ang barangay issue oh. Ang barangay tanod kasi. Baka daw maano. Dismiss lang pala. Diba? Walang kwenta yung 100 na abogado ni Serapi. Hearsay naman pala. My goodness. Oh, bagsak na naman sa exam si RT. Hindi na naman nag-review. Oh my goodness. Oh, sama ng mukha niya, oh. Ayan, napapala ng constituency work mo, Idol. Puro chismis, anak ng... Nanggigigil na naman ako sa iyo, eh. Okay. Okay. Etong si ma'am. Sarap mong kurti, pinapahiya niyo ng pinapahiya si ate. Ano ba naman kayo? Ito naman si tatay kasi. Pinapahiya niyo ng pinapahiya yung tao dyan. Puro chismis lang naman pala. Tira daw talaga naman tong matatanda na to. Minsan ani. Diba? Baka nagbabodyguard si ma'am. Sino po? Bodyguard. Siguro po. Ano kaso? Mayroon siya binabodyguardan. Mayroon po siguro. Yung sabi nga, Mari pa Parang siguro. katulad kanina. Oh. Di ba may mga ganyan-ganyan pa? Pinapahiya nyo ng todo yung tao. Ano ba? Senador ka ba talaga? Grabe naman. Pusa, chismas lang pala eh. Constituency work on hearsay, ang galing mo turbo. Chismis lang pala. Alam kuya, baka di ka bigyan ng ayuda niyan. Uy, sakit nun, pinaya ka na, wala naman palang ebidensya. Dapat barangay captain na lang tinakbo ni Idol.
Ang barangay lang naman. Kaya nga nakakainis Pipilit pa talaga, gumagawa pa talaga ng kwento. Na baka doon nagbabodyguard si ate. Nick Cruz, shoutout sa'yo. Trabaho ng isang kagalang-galang na senator ang magpahiya ng pamilya at gumawa ng malaswang content. Yan naman, may pahaging na naman na walang ebidensya. Nung narinig na walang ebidensya, nung narinig na walang ebidensya, sabi niya, baka doon nagbabodyguard si ate. Naalala niyo yung bodyguard na na kinontent nila? Basta't huwag kang makipag-usap sa China, Tuloy. Diba? Napatawa. Napatawa ko si sir. Kaya nga, si ma'am ang nag-bodyguard bilang tanod. Meron mga lady bodyguard. Marami ka lang nakita ko. Apo. Sabi naman ni Shari, apo. Nag-iimbento na ng kwento yung amo niya, opo ng opo. Idol, bagay tayo sa sayang, tawagin Mr. Chair, Mr. Chairman, Barangay Put. Ay, puro held for review. Dami na HB dito sa baba. Kaya nga, gusto na naman magbintang kahit ismis lang ang ebidensya. Grabe nga gigil, sarap kurutin sa singit na ito Bodyguard ng mga VIP, babae. Marami ako nakikita gano'n. So sir, Talaga marami? hindi alam ni Ate Minda, wala na alam si Ma'am Annabel, meron mga marites pero hindi po confirm. Opo. So katapos po ng paglabas ng baby, pa-DNA test na natin. Ay, maraming salamat. Tapos kinontent nyo? Diba? Wala naman palang ebidensya, kinontent nyo? Grabe. Boogie Bok. Sabi sa'yo, papalipas na, at si Idol na stations. Papalipas oras, Idol. Palipas oras ba yan? Grabe, palipas oras yan. Ang laki ng kita. At simply prolong his content dahil kinakagat ng viewers niya. Oo nga Patulpo natin si Tulpo. Walang kredibilidad ang programa na yan, Idol, lalo na yung host. Mas nakakainis dyan, yung mahilig makinig sa chismis ay senador natin. Di ba? Nag-joke si Idol kaso siya lang nakaintindi. Silang dalawa lang natawa ni Shari. Tapos bukas makalawa, may sasabit na walang kwentang bilyan. Salamat po, Senator po. Okay? Opo. And then yung pagpapostiso sa pwede kitang tulungan dyan. Salamat po ulit. Okay? Pwede pong pala, Senator Sir, pwede pong halimbawa hindi sa akin pwede bang disiplinahin sila na ipakulong o Disiplinahin. Wala kang evidence. Tapos gusto mo ipakulong. Puro chismis ng evidence mo Para yung idol mo Ano yung hearing dun sa transportation? Puro hearsay. Tapos gusto mo ipakulong. Opo, kahit isang taon lang sila makulong, ganon. Okay, that's a good question. Opo. That's a good question. That's a good question. Wala kang evidence, Idol. Pwede lang po sana ganon para... Pina-DNA natin, kasal sila at nabuntis si Mrs. Although hindi alam kung sino yung lalaki, pero definitely hindi sa kanya dahil yun ang nakasaad sa DNA na hindi naman nagsisinungaling ang DNA na very accurate at 99.999% Hinahiyaan nyo na nga gusto pa ipakulong. Grabe naman kayo. accuracy. Meron ba siyang kaso against kay Mrs.? Yun ang tanong niya, which is napakaganda. Anong gusto niya para makulong na sila ng 1 year? O kahit 1 year lang po sana. Bakit 1 year lang? Kailangan din ng mga anak ko kasi yung nanay nila. Tanga naman to sa tatay. Kailangan ng mga anak mo yung asawa mo. Gusto mo ipakulong. Unang-una, pinahiya mo na nga yung asawa mo. At akala mo ba, yung asawa mo lang ang nakakahiya dito? Ikaw din. Pinahiya mo yung sarili mo. At higit sa lahat, ang sama-sama mo dahil
pati mga anak mo madadamay sa kahihiyang ginawa mo. Di kayo nag-iisip eh. Hindi nyo isinasangalang-alang yung mga anak ninyo. Di baling kayo, magpahiyaan kayo eh. Pero, my goodness naman, yung mga anak ninyo. Nag-aaral yung mga yan. Pagpunta sa school, anong mangyayari? Napanood kayo. Di talaga kayo nag-iisip, mga tulfonatics eh. Saradong-sarado yung utak ninyo. My goodness. Kailan kayo matututo? Pag napatulfo rin kayo, kagaya ni Boss Lee, saka lang kayo matututo, huwag nyo nang hintayin. Dahil hindi nyo alam ang pakiramdam ng mga napapatulfo. Grabe kayo. Na-observe nyo ba yung style niya parang pinapasakay niya yung nagreklamo tapos dulo ilaglag niya? Oo nga eh. Madalas ganyan eh. Kahiyan mo, kahiyan ang buong angkan mo. Kawawa mga anak mo, mabubuli na pakarami mga tao habang buhay. Ang labo mo tay, sakit mo sa o di ba? Wala kang ebidensya. Nag-joke si Idol. Busang na pala yan. Sabaw utak ni Itay. Di ba? Didisiplinahin ko lang po sana. Attorney Garrett, Yes po, sir. Didisiplinahin mo. Di nila mo dyan. Ito, pakinggan natin si attorney. ito may Baka bagong kaso, sakali may, si Sir, baka sakali may mapulot tayo. duda siya sa misis ngayon. Kasi nga raw, tuwing sila ay magtatalik, dumadapis-dapis, nila pumapasok. Walang penetration. So paano niya mabubuntis ngayon? Yes po, yes po. Ang tanong niya ngayon, ipapa-DNA test natin paglabas ng Naalala niyo ba yung madre na naligo lang daw sa swimming pool pero nabuntis bigla? Tapos kinonsider nila as miracle. Diba? Paano kung nangyari yon na dumadaplis, hindi pumapasok pero, diba? Sabihin nakaraos si tatay, diba? Yan. Attorney to the rescue na naman. Ayan na yung napakatalino abogado, Fortis Smith din. Tayo pakulong asawa ko 1 year, base sa chismis. Pwede naman yun, di ba? Di ba, Idol? Ay, my goodness. Pag nagdidiwang kami pag may mamayapang channel, not once but twice. Oops, ibang topic pala eh. baby. Pag lumitaw na hindi sa kanya yon, may kaso ba si Mrs.? Meron po, Sen. She is liable for adultery, especially dahil hindi na po natin maitatanggi na hindi anak ni Sir ngayon yung anak nila. Especially kung matrace po natin DNA ng bata doon sa suspect niyang lalaki po, Sen. Hindi, paano yung lalaki? Hindi talaga natin matitrace. Ang all cases po of adultery and concubinage actually, Sen, is kailangan dalawa po ang kakasuhan. The woman and her paramour or the man and his paramour. Paano kung itong si lalaki hindi lulutang? Ayun lang po, Sen. Then we cannot file a case for adultery. Very strict. Siyempre, Idol, kailangan mo ba itanong yan? Siyempre, hindi nyo makikita. Hindi nyo pwedeng kasuhan. Hindi nyo alam eh. Tatanong po pa. yung rules natin sa na kailangan identified din po yung lalaki. At dapat si lalaki magsasubmit din sa DNA test. Yes. Yes po, Sen. Yes At po. pag ayaw ni lalaki, di wala tayo. Yes po. Pero yung probable cause Tatanong pa lang mo po, Sen, Tatanong pa talaga. good enough na maakit na po natin na hindi po kay Sir yung bata. And then we can request the court na kung sino man po yung suspect natin for the DNA test po. Yung korte na mag-obliga doon sa lalaki, kung sino man yon, na mag-submit sa DNA test. Yes po. We will move for for the application po ng DNA evidence. At hindi pwedeng tumanggi si lalaki, kung sino man yon. Yes po. Lalo po kung nahanap po ng court na relevant po yung DNA evidence. Doon naman sa kahilingan ni Sir, na gusto niya mabigyan lang daw ng leksyon. 1 year lang daw, makulong. At pagkatapos 1 year, palabasin niya. Pwede ba yon? Yes. Narinig ko nga po yun, Sen. Unfortunately sa atin, hindi po yung nagrereklamo ang magsiset po ng penalty.
yung court po yan, Sen, according sa mga penal. O yun. Kahit pa paano may magandang nasabi naman si attorney. Court talaga magsasabi kung ilan ang sentensya nun. Hindi yung nagrereklamo. Siyempre, natural, court. Kayo nga, hindi kayo pwedeng maghusga dyan eh. Pero naguhusga kayo ng tao eh. Di ba? Hindi kayo korte ha, pero nakakapaghusga kayo ng tao dyan sa RTIA. Di ba? Gaya niyan, wala namang evidence. Adultery, dismiss nga lang, di mo na-address si Agarit, potek. Dismiss nga lang, sinong ama, tuturo nyo at ipapa-DNA. Di ba? Genius talaga ni Idol. Genius yan, siyempre. Ano yan, lahat ng lalaki sa lugar ni papa-DNA. Lahat ng tanod. Pati yung kamitan, baka pa-DNA na rin. Batas po. Kung sinabi ng korte 5 years, 5 years. Kung sabi 10 years, hindi pwedeng tatawad siya na 1 year lang kasi Buti nga yung korte pag naghusga, may kung ilang taon lang, di ba? Dito sa RTI kasi pag nahusgahan ka forever na yan eh. Hangga't hindi nila binubura yung, di ba? Hangga't hindi nila binubura yung mga videos na yan. Diba? Ng mga taong hinusgahan nila. Kagaya ng ginawa nila kay Boss Lee, di ba? Hanggat hindi nabubura yun. Hanggat napapanood ng tao yan. Mahuhusgahan at mahuhusgahan si Boss Lee. Kaya mas maganda sa korte. Di ba? Kung life sentence, di life sentence. At least, wala nakaalam. Kayo-kayo lang. Dito, nahusgahan ka na sa RTIA, mahuhusgahan ka pa sa korte. Di ba? For the views, para malaki sahod sa YT. Feeling court na yung dalawa, di ba? True process, hindi cut the process RT. Kumakatianit ko sa dalawang to. meron kami mga anak at gusto ko lang mabigyan ng leksyon. Hindi pwedeng ganun, tama? Yes po, hindi po pwede, Sen. So si judge po mamimili at hindi po pasok ang 1 year, Sen, kasi 2 years to 6 years po ang imprisonment ng adultery. Okay, sir. Pakulong mo na tayo kung makuha mo ng evidence. 2 years minimum. Sino ngayon apektado? Inaalala mo yung anak mo eh. Di ba? Gusto mo makulong kahit 1 taon lang. Tapos sasabihin mo, kasi kailangan siya ng mga anak mo. My goodness, tay. Inaalala mo rin pala yung mga anak mo, pero nagpunta ka dyan. Para ipangalandakan sa buong mundo kung anong meron sa pamilya mo. Ay, mga tulponatics talaga. Tuwan-tuwa pa sila dyan sa ganyang content. Kilwa, shoutout sa'yo. Limited kasi ang ng MTRCB. Plus si Idel ang may hawak niyan. Ay, kaya naman pala. Kaya pala ganito ka lakas ang loob niya, no? Ako nga, gusto ko magpunit ng damit sa busit kay Idel. Huwag naman. Si tatay, nakikitrending seaman, BS Tanod, applicable lang yan. Diba? Neil, wag naman baka makakita sa'yo. Si Judge Idel, si Judge ha, hindi ikaw Idel. Hey, Lady in Red, shoutout sa'yo. Yan, may channel din po yan si Lady in Red, pa-subscribe na rin po. Damit naman ni Idel, hindi sa akin. Buti naman. Shoutout, welcome po sa mga bagong dating. Okay na po yun, Senator. Sige. So kailangan mo na sir, para lumabas mo ng baby, number 1. Then number 2, dapat ma-identify natin kung sino lalaki para yun ang ilalagay natin sa demanda pag nagparte ng kaso para yung lalaki yun i-obligahin ng korte na mag-submit sa DNA test. Palagay ko naman po pagka ganun madala yung misis ko, alam niya naman siguro kung sino po yun. Okay. Mapipilitan din siyang sabihin yun. Sir, si Mrs. pala, okay na nanonood ngayon. Opo. May monitor doon sa isang room. Ayaw lang niya pumunta rito. Ano po mensahe niya? Sabihin mo na kung ano yung totoo. Nasabi ko kasi Buong barangay nanonood. Di ba? Buong barangay nanonood. Grabe. Nice idol. Diba? Nice idol. Isang pamilya na naman ang tuluyang masisira
Kasi sabi, makipag-usap ka, ayaw mo magsalita sa atin sa bahay, ayaw mo magsalita. Tinatanong kita, ayaw mo magsalita. Iwas ka ng iwas. Pag tinatanong kita kung saan ka pupunta palagi, galit ka. Pag tinatanong mo saan siya pupunta. Imagine, ayaw pumunta ng babae. Siguro, nahihiya, syempre, kaya ayaw pumunta. Pero yung picture, ayun dyan, oh. Nilabas nila yung picture. Nagagalit. Opo. Bakit siya nagagalit? Hindi Hindi ko- ko magtanong. Hindi ko alam. Ano halimbawa, alis siya at anong oras? O saan ka pupunta? Ano mo yung mga anak mo? Ano bang pakialam mo kung saan ako pupunta? Gumaganon po siya. Kaya yun na yung ano niya. Okay. Well, may basihan ng pagdududa mo kung ganon. Opo. Nagtatanong lang, karapatan mo magtanong bilang mister at sinusupalpal ka niya. Opo. Parang nagagalit siya. Anong dahil sa kanong kadahilanan. Sige, ganun na lamang po sir ha. Opo. Sabi ni Neil, gagi kung ako yung babae, totoo man o hindi, hindi ako aamin. Nakakabatay. Paano kung by chance si Itay pala ang ama, ipakulong ni Mrs. yan? Malamang, pwede yan, di ba? Pinahiyaan niya eh. Kung makapagsalita si Idol, kala mo talaga may tutulong dyan pag wala na sa harap ng camera. Wala naman talaga eh. Shoutout sa'yo, The Charmed Ones. Arthur Barrera. Buti barangay pinag-aayos ng pamilya kay Idol sinisira lalo. True yan. Dapat sir, ang mag-complain yan sa MTRCB ay yung mga na-feature na sa RTIA. Oo yun, dapat di ba? Oo nga, tama. Tatay, lahat ba itong reklamo ay bunga ng duda mo? Ang hirap sir yung kung mga Pinoy ganito, ay nako. Kaya nga eh. Kaya nga, hindi rin tayo titigil na mag-content ng ganitong mga content ni Idol. Kasi kahit pa paano siguro, may mga makakapanood ng mga tool fanatics na kahit pa paano naman, makatulong tayo, di ba? Kaya kung ayaw tumigil ni Idol, di rin tayo titigil. Di ba? Mahal mo pamilya mo, ipatulpo mo. Isang pamilya na naman ang napahiya. Di ba? Kung ganyan naman ang asawa, putik, malas talaga, lagi, mainit ang ulo mo. Grabe ka, Arthur Barrera. Corazon ko, shoutout sa'yo. Grabe si Arthur. Tama lang na iniwan ni ate si Kuya. Hindi nga iniwan, hindi nga sila hiwalay. Ang problema lang duda si tatay sa nagbubuntis ng asawa niya. Kawawa naman yung mga anak. Kaya nga mga nag-aaral pa naman. Shoutout kay Lola Soto, ganun ba? Rodora Vicencio, shoutout sa'yo. Ala ba si MP dito, pakisundo na si tatay. Imagine na ganyan na yung edad mo. Buti nga pinapakasamahan ka pa ng asawa mo. Di ba hindi ka nag-isip tay? 34 years old yung asawa mo, tapos ikaw ganyan na yung edad mo. Tapos pinatulpo mo pa yung asawa mo. Sana inayos mo na lang. Di ba? Tapos sasabihin mo pa dyan yung mga kung paano kayo nagtatalik, tapos hindi na shoot. Ba yan? Sa tingin ko sir, it's all about the money. Yung ayuda, ang gusto ng mga complainant, kahit ano issue, bibigyan lang ng cash assistance para pumayag. Malamang nga ganyan Hey, late ka, file handler. Gandang gabi. Shoutout sa'yo. Sira ulo si Kuya, pinahaya lang ang pamilya. Oo nga Pag lumabas na yung bata, then ipapadinitis natin. Sagot ko po lahat yan, ha? Ay, maraming salamat. Salamat po. Wala ka naman, hindi mo sagutin yan. Buong pamilya na pahiya dyan. Diba? Sir, Salamat. salamat Rene Garrett, ha? Thank you po, sir. Meron yan sir yung extreme. Extreme po. Mas Umirit malakas pa, may promotion pa rin. Natin. Ano ba yan? Robust regular? Bigyan si sir ng extreme. Meron pa kayong double extreme ata Double. Mga ano yan? Yung extreme po talaga ginagamit ko Extreme. Balita ng extreme. Grabe talaga itong senador na to. Manghuhula pala si tatay.
May duda ka ba sa asawa mo? Agam-agam? O nararamdaman? Ipatulfo mo na yan. Potek. Di ba? Phishing ba yan? Ah, Gamit extreme. Oh. Malakas yung extreme, sir, no? Kuminsan inaabot ng 1 linggo. Ano lang po siya, yung sa akin mga 5 hours lang po siya. 1 hour bago... Inumin mo 1 hour muna, bago, bago yung game time. Opo. And then, yun. Ah. Okay. paano kung ano? Kasi yung mga ganyan, ano yan eh. Yung bumibilis yung ano mo, yung heartbeat mo sa ganyan, di ba? Eh matanda na si tatay. Tapos walang prescription ng doktor. Bibigyan mo ng gamot. Sasagutin mo ba yan kapag may nangyari dyan? Di ba? Ano ba naman? Ano daw, sting? Nakakaawa, nakakainis mga desperadong tao na ganyan si Kuya. Kaya nga eh. Pamilya mo, ipatulfo mo. Putik bigyan ng robo si tatay, paano kung mas... Yun nga eh, iniisip ko eh. Alam ng mga lawyer dyan at staff na exploitation ng ginagawa nila. Malaki kasi sahod, kaya lunok, pride na lang. Diba? Oy, Sausaw, saan galing? I love you. I love you too. Good evening. Malakas kuryente ni tatay, electrician. Piniga talaga ni ate para mag-viral. Diba? Patay, nakatayo na eh. Humabol pa eh. Oh, pucha, aphrodisiac na ba ang sting ngayon? Paano? Hindi. Double extreme. Double extreme na robust ang binibigay niya. Pahinga tayo, di na kami galit. Uwe. Game time pala tawag ni Idol doon sa ano, laro-laro lang, ano Idol. Okay. Oh, pag nag-palpitation yan, habang nag-gurgur, disgrasya pa imbis na grasya, di ba? Ah, nawala ng internet. Ah, okay. O, andyan si Boss Sausaw. Andyan din ba si Sausawan? May flavor pala ang robust. Extreme. May extreme daw at saka double extreme. Ang nakakatakot din yung double extreme. Kasi magpapalpitate ka dyan. O, consult ang doktor para sa gamot. Diba? Dapat meron yan eh.